Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tinatalakay nga natin yung nawaqidul Islam. Nang unang nga rito ay ang shirk at pangalawa yung pagkuha ng mga tagapamagitan sa pagitan ng tao at ni Allah. At ngayon nga, yung sino man na hindi magturing sa mga kafir bilang kafir o kaya nagdududa sa kanilang kufur o itinuturing na tama ang kanilang mga gawain, ang tao na ito ay nagiging kafir din. Pero nga sa nawaqidul Islam, hindi natin pinag-aaralan ng nawaqidul Islam para manghusga. Pinag-aaralan natin ang nawaqidul Islam unang-una para sa kapakanan ng ating mga sarili, na malayuan natin ang mga ito, inshallah. So kabilang doon sa mga mahalagang usapin na napapaloob sa pagiging kafir ng mga hindi mananampalataya ay ang hangganan nga ng pakikitungo natin o pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Merong hangganan. Hindi tayo tatrato sa kanila katulad ng kung paano natin tinatrato ang Muslim. So mas tinatrato natin ng maayos kumbaga ang Muslim. Hindi naman ibig sabihin wawalang hiyain natin yung hindi Muslim. Pero dahil sa kapatiran, sa tunay na kapatiran sa pananampalataya, mas itinuturing natin ang kapatid natin sa Islam na mas matimbang kaysa sa kapatid natin sa ama't ina na hindi naman Muslim. Okay? At syempre, kabilang sa hangganan nito na mamumuhi tayo sa kanilang mga gawain at kawalang pananampalataya. Pero syempre, hindi rin naman ibig sabihin nito na hindi tayo magiging makatarungan sa kanila. Ngayon, sa pagpapatuloy doon sa pagtalakay natin doon sa fatwa ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah tungkol sa tunay na kapatiran, yung huling aya na nabasa natin, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Tulkuna ilayhim bil mawaddah, وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. So ito'y nandoon sa Suratul Mumtahina. O mga nanampalataya, huwag ninyong kukunin ang aking mga kalaban at inyong mga kalaban bilang mga kakampi, na kayo ay babaling sa kanila ng may pagmamahal, samantalang sila ay hindi nanampalataya sa dumating sa inyo na katotohanan. Ganyan Suratul Baqarah verse 98, Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Sino man ang kaaway ni Allah at ng kanyang mga anghel at ng kanyang mga sugo at kaaway ni Jibril at Mikail alihimas salam, tunay na si Allah ay kaaway ng mga hindi nanampalataya. Ganyan din sa Suratul Ma'idah verse 51, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. O mga nanampalataya, huwag ninyong kukunin ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano bilang kakampi. Sila ay kakampi ng isa't isa. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sino man sa inyo makikipagkampihan sa kanila ay tunay na siya ay kabilang sa kanila. Tunay na si Allah, inna Allaha la yahdil qawmadh dhalimin. Tunay na si Allah ay hindi naggagabay sa mga makasalanan. Siyempre, pakikipagkampihan na tinutukoy dito, pakikipagkampihan sa kasamaan, lalong-lalo na kung ito ay pakikipagkampihan laban sa mga Muslim. Pero kung ito ay nasa pinahintulutan na pakikipagtulungan sa kabutihan, walang problema. Katulad ng nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Alhamdulillah. Sige, dugtong dito sinabi ni Sheikh rahimahullah, fala yahillu lil muslimi an yasifal kafira
ayan kana no kufrihi. Ang Muslim dahil dito ay hindi marapat na ilarawan niya ang kafir kahit anong klase pang kafir ito. Sawaun kana Nasraniyan o Yahudiyan, am Majusiyan, am Mulhidan. Ito man ay kafir na Kristiyano, Hudyo, Zoroastrian o Shia, at Mulhid, yung atheist, la yajuzu lahu an yasifahu bil akhi abada. Hindi marapat na ilalarawan niya ang sinumang kafir bilang kanyang kapatid kahit kailan. Wag na wag niya ito tatawagin bilang kapatid. Kasi nga kahit yung pagtawag sa kanila bilang kapatid sa sangkatauhan, so mas mainam mo, wala na talagang pagtawag sa kanila na kahit na anong may kinalaman sa kapatiran. Sinputol na yung ugnayan natin sa kanila. Pero nga, putol ibig sabihin may hangganan na hindi naman natin sila aapihin o wawalang hiyain. Maaari tayong makipagmabutihan pa rin sa kanila. Kasi tayo, nagdadaawa tayo sa kanila. Inanyayahan natin sila sa Islam. Kung wawaling hiyain natin sila, di wala nang magbumuslim. At gayon din, tayo ay pinagutusan na maging mabuti sa lahat, inshallah. Kahit sa hayop. Kung sa pusa nga, kumbaga mabuti yung tao, o sa iba pang hayop, mas karapat dapat ang tao, ang Muslim na maging mabuti sa kanyang kapwa-tao. Muslim man o hindi Muslim. Ganyan din yung mga tinatawag nga na mga makasido sharia, ang mga layunin ng sharia na dito ay tukoy ang mga karapatan na pinangangalagaan ng Islam, ang karapatan ng tao sa kanyang relihiyon, buhay, karangalan, ari-arian, salinlahi at dangal, pag-iisip pala. Lahat ng anim na ito ay pinangangalagaan para sa Muslim at hindi Muslim. At kung lalabagin nito ninuman, kahit hindi pa Muslim yung biktima, hahabulin siya ng batas ng Islam. Pananagutin siya ng batas ng Islam. Bawa merong Muslim, papatay ng hindi Muslim sa lugar ng mga Muslim, halimbawa, pananagutin siya ng batas ng Estado ng mga Muslim. Merong Muslim, pag nanakawan niya yung kafir sa isang gobyernong Muslim, ganoon din, pananagutin siya ng batas ng Estado ng mga Muslim. Dahil ang mga karapatan na ito ay karapatan ng lahat, Muslim man o hindi Muslim. Maaring ano pa nga kumbaga, para sa Estadong Muslim, magiging matindi ang pagbabantay niya na mapapangalagaan ng mga karapatan na ito. Ngayon, kung walang Estadong Muslim, halimbawa tayo ngayon, pareho lang. Tayo ang pipigil sa ating mga sarili na mang-aapi tayo sa sino man, Muslim man o hindi Muslim. At yung pang-aapi nga, technically ito yung pagkakait sa karapatan nino man sa kanilang mga karapatan. So anumang karapatan nila na itinanggi natin sa kanila o pinagkait natin sa kanila, inagaw, yun ay kawalang katarungan. At napakamapanganib nito dahil lahat nga ng kawalang katarungan ay sisingilin sa araw ng paghuhukom, maliit o malaki. At sinasabi pa nga, ad-dulmu dulumato yawmal qiyamah. Ang dulm, kasi ang salitang dulm, pang-aapi, at yung dulumat, kadiliman, isa lang yung pinanggalingan nito. Kumbaga, isa lang yung root word nila. Isa lang, kumbaga, related yung kanilang root word. Na yung pang-aapi, ito ay kadiliman sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, pighati, kalungkutan, kasamaan sa araw ng paghuhukom. So finally, dito sinabi nga ni Sheikh, fahdar ya aki mitla hada ta'bir. Sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, aking kapatid, ingatan mo ang paggamit ng ganitong pananalita. Yung tatawagin ang mga hindi Muslim bilang kapatid o kapatiran. Amal ijabatu alas sual faakul. At dito na lang sinagot ni Sheikh rahimahullah yung tanong, kung tanggap pa yung kanyang sala.
na nakatira siya, kahit nakatira siya kasama ang mga hindi Muslim. Tanggap pa ang kanyang sala kahit nakatira siya kasama yung mga hindi Muslim. Sa sinabi ni Sheikh, innahu yanbaghi an tabtaid an mukhalatati ghairil muslimin. Ang marapat sa Muslim ay iwasan niya hanggat maaari na siya ay nahahalo sa mga hindi Muslim. So yung sagot ni Sheikh rahimahullah tungkol sa sala, ganun pa rin, may kinalaman pa rin sa alwala wal bara. May kinalaman pa rin sa alwala wal bara. Lianna mukhalatatahum tuzilul gira ad-diniya min kalbik. Dahil ang pakikipag-ugnayan sa kanila, pakikisalamuha sa kanila, palagian o madalas o kaya pakikisalamuha na sa kanila sa kumbaga yung yung malalim na naugnayan. Yung magbarkada na kayo tapos tutulungan kayo sa isa't isa. Minsan kahit kahit magkasama lang kayo sa trabaho. So dapat lalagyan ng tao ng pagitan, lalagyan ng Muslim ng pagitan sa pagitan niya ng mga kuffar. Baka mamaya imbitahan ka na sa birthday o yung kasiyahan daw do sa bahay nila. May nagbibidyoke, tapos andun ka na rin. Kahit hindi mo pa ginagawa yung bagay na yun, ang pagtungo ng tao sa lugar na kung saan ay sinusuway si Allah ay hindi rin kapuri-puri. Kaya nga yung isa sa kahulugan ng zuhud, yung pagtitipid. So bukod sa pagtitipid na hindi ka makamundo, hindi ka kapresyoso, hindi ka mapaghangad ng mga material na bagay, ang zuhud ay nangangahulugan din na makita ka ni Allah sa lugar na minamahal ni Allah at ang hindi kanya makita sa lugar na kinaayawan niya. Zuhud na makita ka ni Allah sa lugar na gusto niya. Sa masjid o sa bahay, sumasamba, tumutulong sa pamilya, sa trabaho, nagtutustos sa pamilya upang kumita. Doon ka. Pero mapunta ka sa lugar na sinusuway si Allah. Merong musika, merong zina, merong kahalayan, merong ikhtilat, pagsasama-sama ng lalaki at babae, kahit mga Muslim pa sila. Yun ay zuhud kung lalayuan mo ang mga yun. Kahit wala pang direktang kasalanan doon. Kumaga pinangangalagaan mo nga ang iyong relihiyon. Na dito nga ang dahilan kung bakit marapat na pangilagan ng Muslim na siya ay masyadong didikit sa mga hindi Muslim dahil ang masyadong pakikitungo raw sa kanila ay umaalis sa giratud diniya. Gira, maaari natin itong maisalin bilang selos, pagsiselos o pagpapahalaga sa relihiyon. Kumbaga dahil nagiging immune ka na sa masyadong pakikitungo sa mga kuffar, nawawalan ka ng pagsiselos o pagpapahalaga para sa iyong relihiyon. Kasi halimbawa niyan, yung nga lagi mo silang kasama, na pag-uusapan nyo lagi chicks, na pag-uusapan nyo lagi bisyo, na pag-uusapan nyo lagi pelikula na napanood nila o buhay ng mga artista, buhay ng mga basketball player, doon ka na naging abala. At yung mga aral sa Islam na puno na yung utak mo ng kabalbalan, kalukuhan, wala nang lugar. Kaya pag nag-aaral ka, wala nang paglalagyan yung pinag-aaralan sa Islam kasi napuno na ng kalukuhan. At yun din, mas masahol pa rito, maaaring mangyayari, hinahamak na nilang relihiyon, pero ikaw nakikitawa ka rin doon. Hinahamak na nila relihiyon, tapos ikaw nakikitawa ka lang din sa kuffar. Hinahamak nilang kapatid mong Muslim, tapos ikaw nakikitawa ka lang din kasi kaibigan mo sila o kalapit mo sila. So yun yung tinutukoy na yung pagkakawala ng gira
sa relihiyon. Na nawawalan ka na ng gira o pagmamalasakit o pagsiselos para sa relihiyon. Ng relihiyon, katulad nga ito nung sa pangangalaga natin sa relihiyon, pinangangalagaan natin ito katulad ng paano natin pinangangalagaan ang ating asawa. Kumbaga, ayaw natin yung asawa natin winawalang hiya o binabastos, o ganun din ang ating relihiyon, inshallah. At syempre, yung relihiyon, kung yung asawa natin ayaw natin na nagsiselos, ganun din yung relihiyon. Ayaw din natin na ito ay nagsiselos. Anong ibig sabihin dito? Isang magandang ugali ng lalaki na hindi niya pinagsiselos yung kanyang asawa. Kasi may lalaki feeling macho kapag yung kala niya kamachohan yung lagi siyang nalilink sa kung sino-sinong babae. Hindi kamachohan yun, kagaguhan yun. Yung puro ka lang link, hindi mo naman pinapakasalan. Tapos yung asawa niya, parang pinagsiselos pa niya kasi akala niya mas nagmumukha siyang lalaki kapag pinagsiselos niya yung asawa niya. O kaya mas mamahalin siya nung asawa niya na babae kapag pinagselos niya ito. Kasi iisipin niya na kapag nalaman ng babae na may iba o maaring may iba, mas mamahalin siya nito para hindi siya mag-aasawa ng iba. Hindi rin mabuting ugali yun, na pagsiselosin ng lalaki yung kanyang asawa. Ganun din nga sa relihiyon, na hindi tayo mapupunta sa mga tao na kaagaw ng atensyon natin sa halip na sa ating relihiyon. Na sa halip na may mga bagay na may mga oras na ginugugol natin sa relihiyon, nandun tayo sa kuffar nakikisama at taga-aksaya ng oras. So ang mukhalata, pakikihalubilo masyado sa mga kuffar, ito ay nag-aalis sa ating selos o pagmamalasakit sa relihiyon. Ngayon, kung meron man tayong kuffar na hindi, meron man tayong kuffar na hindi talaga natin maiwasan na makitungo sa kanila, bawa kasama sa trabaho, maglagay tayo ng hangganan, inshallah. Maglagay tayo ng hangganan. Siyempre, hindi rin nga nangangahulugan na yung pag-iwas natin sa kanila ay wawalang hiyain na natin sila o hindi natin sila pakikitunguhan ng mabuti. Ibigay natin sa kanila yung karapatan nila sa mabuting pakikitungo bilang mga kapwa-tao o bilang mga hindi Muslim na karapat-dapat sa da'wah o pag-aanyaya patungo kay Allah. Pero liban pa doon, wala na. Wala na, inshallah. At ganyan din isa sa mga dahilan na tinukoy ni Sheikh Rahimahullah kung bakit hindi mainam yung masyadong pakikitungo sa mga kuffar. وَرُبَّمَا تُؤْدِي إِلَى مَوَدَّتِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ. At maaaring mangyari nga na yung tao na masyadong nakikitungo sa kuffar, siya ay kikiling na patungo sa mawadda at mahabba patungo sa kanila. Yung mawadda tsaka mahabba dito sa konteksto dito actually magkaiba. Okay? Yung mawadda parang ito, yung pagkahumaling. Pagkahumaling at yung mahabba, pagmamahal. So yung mawadda, pagkahumaling, ang pinagkaiba niya doon sa mahabba, yung pagkahumaling maaring ito ay mas mababaw kaysa sa mahabba. Pagkahumaling, ibig sabihin na humaling ka sa tao, sa babae, dahil gusto mo siya maganda o masarap magluto, yun, mawadda yun. At yung mahabba yung pagmamahal. At yung pagmamahal, ito na yung pagmamahal kumbaga na walang kondisyon. Mahmakan, sabi nga ng mga Arabo, ano pa man yung nangyari o ano pa man yung mga lumipas, mahal mo pa rin yung tao. Kaya nga doon sa aya, yung وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Kabilang sa mga tanda ni Allah na nagdulot siya para sa inyo na kayo ay magkaroon ng mga asawa na kabilang sa inyo upang kayo ay makatagpo ng kapanatagan sa kanila.
yung kapanatagan sa kanila. So ilayunin ng pag-aasawa, yung mapanatag ka. Kaya nga tama yung kasabihan sa Tagalog yung nag-aasawa, lumalagay sa tahimik. Kasi mapapanatag ka na. Halimbawa wala kang asawa, di ba? Sino-sinong babae yung tinitingnan mo. Ini-imagine mo, paano kaya kung ito yung naging asawa ko? Iniisip mo lagi yun. Pero pag may asawa ka na, wala na. Huyo na sila sa iyo lahat. Wala ka nang pakialam sa kanila. Ganun. Ang si Ismael dati, dami binabasted. O ngayon may asawa na siya. Di pa, panatag na. Wala nang wala kang iniisip. Liban na lang nga doon sa lalaki na feeling niya macho siya kapag nalilink siya sa kung sino-sinong babae. At yun nga, وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَرَحْمَةَ. At si Allah ay nagdulot sa pagitan ninyo ng mawadda at ng rahma. So, pinapaliwanag ito ng mga scholar, yung mawadda, ito na yung panahon ng pagiging in love, kumbaga, yung hinahumaling kay isa't isa, gusto nyo kasama lagi isa't isa. Pero darating yung panahon, kumbaga, itong mawadda na ito, mapapalitan na siya ng mahabba. Maaring sabay. Doon pa lang sa umpisa meron ng mawadda at merong mahabba. Pero maaring sa paglipas ng panahon, mapapalitan ito ng mahabba na lang, na wala nang Kumbaga, yung relasyon ninyo ay mas malalim na, alhamdulillah. Kasi matagal na rin kayo na magkasama. Na mapapalitan na ito ng habag, kumbaga. وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَرَحْمَةَ, na nagdulot si Allah na mangyari sa pagitan ninyo yung mawadda, yung pagiging love at yung rahma, na kapag na-develop na yung pagmamahal sa inyo, pag-ibig, sumahabag na rin kayo sa isa't isa. Yung paliwanag ng isang sheikh, sukdulan, halimbawa, sukdulan, na gusto na ninyong maghiwalay pero ayaw ninyong maghiwalay dahil sa habag ninyo sa isa't isa. At yun na rin yung sinasabi ko kanina, na dahil doon sa rahma, hindi mainam na ugali ng lalaki yung pinagsiselos niya yung babae. At ganoon din yung babae. Hindi rin mainam na pinagsiselos ng babae yung lalaki. Yung babae, laging nagkukwento doon sa lalaki. Ang pogi ni ganito, Pogi ni ganyan, Buti pa si may kotse. O si ganito, may kotse na. O si ganito, namasyal sila ng pamilya niya sa Hong Kong. O si ganito, basta yung inaasar niya yung asawa niya, yung laging binabanggit yung ibang tao. Lagi niyang inahambing sa ibang tao, lagi niyang, kumbaga, yun parang pinagsiselos, iniinggit. Hindi mabuting ugali ng babae yun. Hindi mabuting ugali ng babae yun. Pag may asawa kayong babaeng ganun, hindi ko alam. Tulungan nawa kayo ni Allah. Pero hindi magandang ugali yun. Siguro sabihin niyo sa kanya. Sabihin niyo, alam mo, hindi magandang ugali yan, yung ganyan, yung tingin ka ng tingin sa iba, tapos yung asawa niyang lalaki, nahambing niya lagi sa iba. Hindi magandang ugali, yung ganun. Kasi dapat ang umiiral sa mag-asawa, yung mawadda, at yun nga yung rahma, na naririto na papaloob na rin yung mahabba. So dinugtong dito ni Sheikh, sabahan nila yung tanong tungkol sa sala. So tanggap ba yung kanyang sala? Kahit yung mga kasama niya sa bahay hindi Muslim. Pero si Sheikh rahimahullah, mas nag-focus siya doon sa pagsagot doon sa tanong kung pwede ka bang tumira sa bahay na may hindi Muslim. Yun yung mas binigyan niya ng focus kasi mahalaga ang sala, oo. Pero mahalaga rin ito. Kasi, katulad sinasabi ko palagi, may mga bagay minsan na hindi obvious. May mga bagay na hindi obvious. Yung sala, obviously, mahalaga. Pero yung pagpapahalaga sa relihiyon, yan sumasablay minsan yung mga tao. Hindi nila alam kung paano. Hindi nila alam kung paano pahalagahan ng relihiyon. O kung ano ang hangganan na pinahalagahan na natin ng relihiyon. So merong aya siyang binanggit. At actually itong mga fatwa na ito, nakalimutan kong banggitin. Actually marami sa mga ito, mga lecture ni Sheikh rahimahullah. Mga lecture ni Sheikh Al-Uthaymin. Kahit yung mga
yung mga collection ng mga fatwa ni Sheikh bin Baz, bin Jibrin at yung mga naunang mga scholar, kahit yung mga ngayon, bawa sina Sheikh Al-Ruhaili, sina Sheikh Uthman Al-Khamis, ang marami sa mga nako-compile ng mga fatwa nila actually, sa mga lecture nila. So ito, kumbaga, tinanong ng tao, tapos sinagot niya, tapos na-record yung audio, tapos tinanscribe nila. So dito, napakaraming mga dalil yung binanggit niya. At actually, ito yung makikita natin kahanga-hanga na katangian ng mga ulama. Yung hindi lang nila kabisado yung Quran, pero alam nila kung saan pupulutin, saan hugutin yung dalil sa Quran. Yan ang fake, yan ang kaalaman, pag-unawa. Hindi yung kinabisado mo lang isang bagay, tapos wala nang silbi sa yun. Basta kabisado mo lang. Pag Ramadan, imam ka. Ang laki ng bayad sa iyo. Kasi kabisado mo yung Quran, magaling ka mag-recite. Pero iba pa rin talaga, mashallah, yung ating mga ulama. Alam nila kung saan huhugutin yung dalil. At alam nila kung anong aral ang huhugutin mula sa dalil. So yung marami sa mga ito, kumbaga, tinanong sila, may kita mo lang sila ganyan, nagsasalita. Tapos parang wala naman silang binubuklat na libro. Tapos sasabihin lang nila to, sinabi na niya, ang haba-haba actually. Ang daming binanggit niyang aya, di ba? Ang dami niyang binanggit na hadith. So lahat yun kabisado nila, alhamdulillah. Pero hindi lang kabisado, nauunawaan nila ng maayos, alhamdulillah. Kaya nga yung kapag nauupo ka sa yung mga pag-aaral ng mga scholar, kamangha-mangha talaga na maupo sa mga pag-aaral na binibigay ng matatandang scholar. Kasi makita mo yung kaalaman, dala-dala nila. Hindi yung binubuklat pa nila yung libro o Pero dito, sa atin, hindi ako nag-lecture ng walang libro. Pag nag-lecture ako, ginagapang ko talaga yung libro mula sa umpisa hanggang sa dulo, hanggat maaari. Nang sa gayon makita natin kung paano nagsalita ang mga scholar, alhamdulillah. So doon sa Saudi, nabutan ko pa si Sheikh bin Jibrin, doon sa Otega. So napupuntahan ko pa yung masjid na kung saan siya nagle-lecture sa Otega. Yun yung pinakamalapit na jami sa amin na may janaza. Kasi hindi lahat ng masjid may janaza. Sa Riyadh, ilan lang. Yung Otega, yung Ar-Rajhi, yung Malik Khalid. Yun ay alam ko Ewan ko meron pang ibang Doon sa Sinaiya, anong masjid doon yung may Ahmad, yung may janaza? Walang janaza doon? Sa Rajhi pa rin O yun ilan lang. Pero samantalang ang layo na ang layo na ng Sinaiya sa Rajhi. Sa Saudi, mabilis kasi mga sakyan doon Kaya akala mo maliit lang yung Riyadh. Pero yung pala yung tinakbo mo kung galing Kinakamad papunta doon sa doon sa janaza, yung sa Rajhi. Bakit bumiyahe ka galing Cavite hanggang Bulacan? Parang ganun na siya kalayo. Mabilis lang yung kalsada. Si Sheikh Al-Fawzan, naabutan ko rin na nagle-lecture pa doon sa doon sa isang masjid malapit sa amin. So lahat ito kabisado nila, mashallah. Kaya nga yung tao, hanggat maaari, ay magkakabisado ng mga dalil. So binanggit niya isang aya, at ito na yung huli niyang binanggit. Ito ay galing sa Suratul Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir hiwaduna man hadallaha wa rasulahu. Law kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Hindi marapat para sa sino mang mga tao na nananampalataya kay Allah at sa huling araw na sila ay mauhumaling, kasi yung yuwaddu na rito, yung mga tao na nagpapakita ng mawadda. Ibig sabihin, malalim na yung kanilang ugnayan sa sino mang kumakalaban kay Allah at sa kanyang sugo. So yung kuffar, technically lahat naman sila kumakalaban kay Allah.
Maaring hindi sila nagsasalita laban kay Allah, hindi nila minumura si Allah, hindi sila katulad ni Eli Soriano o nung iba pang kuffar. Maaring hindi sila ganun. Pero ang lahat ng kuffar technically ay lumalaban kay Allah kasi sumasamba sila sa iba paliban kay Allah. Diba? O ikaw halimbawa, yung tatay mo minumura nung kapitbahay niyo, makikipagmabutihan ka pa ba sa kapitbahay na yun? O ako halimbawa, o narinig ko yung kapitbahay natin, tawag sa atin demonyo. Matutuwa ba ako doon? Tawag sa atin demonyo, hindi matutuwa doon. So ganun din. So dapat hindi tayo natutuwa sa kuffar. Na yun nga, hindi tayo natutuwa sa kanila, pero hindi ibig sabihin na aapihin natin sila o lalapastanganin natin ang kanilang mga karapatan. Kumbaga hindi tayo natutuwa sa kanilang kawalang pananampalataya. Pero syempre, maaari tayong magmalasakit dahil maaaring mapupunta sila sa impyerno pag hindi sila nag-Muslim. Kaya tayo nagdadawa pa rin sa kanila. Kasi nga, hindi pwede na tayo magpapakita ng mawadda pagkahumaling o masyadong pakikitungo sa sino man na lumalaban kay Allah at sa kanyang sugo. Kahit pa sila ay kanilang mga magulang, kanilang mga anak, o kanilang mga kapatid, o kanilang malapit na kamag-anak. Regardless, pare-pareho yun, kuffar. Okay? So, kinamumuhian natin yung kawalan nilang pananampalataya, pero syempre, magiging mabuti pa rin tayo sa kanila. Katulad ng kung paanong naging mabuti si Propeta Muhammad SAW kay Abu Talib na hindi Muslim. Minsan hindi maintindihan madalas nga hindi maintindihan ito ng tao. Ang marami sa mga Muslim extreme. Kundi sobrang galit sa kuffar, yung mga terorista, sobra namang pagmamahal sa kuffar. Katulad ng nakikita natin ngayon sa mga, tawag na sarili nila moderate Muslim o modern Muslim. Hindi modern Muslim tawag dun. Kupal Muslim yung tawag doon. Yung parang yung kupal na, kaya ako pala lagi nababanggit yung kupal. Kasi magkasing tunog sila nung yung kupar. Kupal na kupar. So ganun sila. Para na silang para silang kupar halos sa kanilang ugali. So kahit pa sila ay magulang, anak, kapatid, kapatid sa ama't ina, o malapit na kamag-anak, hindi sila dapat magpapakita ng mawadda o yung babaling sa kanila ng may pagkahumaling o pagmamahal. Ito'y nakareserba sa mga mananampalataya. Sabi ni Allah, ulaika kutiba fi kulubihim al-iman. Ulaika kutiba fi kulubihim al-iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. So yung dapat na pakitunguhan ng tao ng may mawadda at mahabba, yung mga nanampalataya na silang itinala na ni Allah para sa kanilang iman at tinulungan sila ni Allah sa pamagitan ng ruh na nanggaling sa kanya, si Jibril alayhis salam. Ang dapat natin pakitunguhan yung mga tao na ipapasok ni Allah sa paraiso na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog, khalidina fiha, na mananatili sila rito habang panahon. At ang dapat natin pakitunguhan ng maayos, yung mga tao na radiyallahu anhum wa radu anhu, yung mga tao na kinalugdan ni Allah at sila'y nalulugod kay Allah. Hindi yung galit kay Allah o lumalapastangan kay Allah. Ulaika Hizbullah, sila ang mga Hizbullah, sila ang mga grupo o kakampi ni Allah, kasama ni Allah sa kanyang team, sa kanyang koponan, Hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Tunay na ang mga kakampi ni Allah, sila ang mga matagumpay. So sila yung dapat na mas karapat dapat sa ating mabuting pakikitungo. Actually sa patwa na ito, hindi na sinagot talaga kung tanggap ba yung sala nung tao na kasama niya sa bahay kuppar. Kasi obvious na yun Tanggap yun. Tanggap pa rin yun inshallah. Pero hindi obvious sa maraming Muslim, ano yung hangganan ng ating pakikitungo
sa kuffar at ito ay natalakay na natin inshallah. Ngayon, sa susunod inshallah, matatalakay na natin yung isa pang fatwa dito. Kasi mag-focus tayo dito sa number 3, yung pagturing sa mga kuffar bilang kafir, sa mga nawaqidul Islam. Next week talakayin na natin itong isa pang fatwa, yung hukmu ikrami ghairil muslimina bi taqdimil khumuri laha. Ang hatol sa pagpaparangal sa mga hindi Muslim o pagiging magiliw sa kanila sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng alak. So pwede ba? Ba magreregalo ka sa hindi Muslim ng alak? O ikaw binigyan ka ng alak, anong gagawin mo? Nangyari sa akin yan kasi doon sa Davao, sino ba yun yung yung boss nung Sky Cable, namigay siya ng pamasko. Di ba may mga scholar nagpahintulot naman natatanggap tayo ng regalo. Hindi naman tayo nakikiselebrate Nakabox yun basta tinanggap ko lang. Pagdating ko sa opisina tuwa pa ako Sabi ko sa mga kasama, nagbigay yung Sky Cable pagkain yata to, hati-hatian natin sabi ko. Pagbukas ko ng box, ano bang alak yun? Basta mamahalin Mamahalin na alak. Parang nangihinayang pa ako tapon. Mamahalin Pero tinapon ko rin agad. Kasi hindi maganda na walang saysay na pananatilihin mo pa siya Dapat yung gano'n itatapon. At hindi mo rin yun pwede ibigay sa iba. Kasi lason yun may nagbigay sa atin ayuda. Maling. So may nagtatanong minsan, di ba, lalo na yung pandemic, pwede ba ipamigay? Kasi sayang, huwag mo pang hinayangan yung baboy yun Ang bibigay mo pa, kahit sa kuffar mo pa ibigay, lason yun binigyan ka ng lason sa daga, racumin. O kakainin mo ba yun? Tapos ayaw mong kainin, ibibigay mo sa tatay mo? Hindi rin pwede. So mas matatalakay pa natin yun next week, inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.